Shout out sa bus crew sa A72211 si driver Pedroso at ang konduktor niyang si Diaz. Yan yung second ride ko guys papunta ng Isulan from Surala. So ito na po ang part 2 ng ating vlog guys, from Coronadal going to Isulan via Surala and Santo Niño. On board on our second bus, Yellow Bus Line A72211. So kung magtataka kayo guys bakit may 5-digit na yellow bus, ito po is very significant yung number na 722 or July 22. Yan po yung birth date ng pinaka-founder namin na si Mr. Antonio C. Yap. And nadaanan na po natin yung junction to Tiboli. And junction din po yan ng Lake Cebu sa South Cotabato. So shout out ulit sa mga taga Surala, especially to my classmate si Attorney Apollo Villanueva, CPA. So halong kamodra pirmi and halong pirmi sa inyong mga biyahe mga guys. And nadaanan din po natin, so as nakita ko doon sa signage nung pag-video ko, isa rin yun sa junction papunta ng Lake Cebu mga guys. So it is a tourist spot in South Cotabato, both Tiboli and Lake Cebu. Yun nga lang na nakakapagtataka bakit walang bus doon. So I cannot say anything about it, and puro van lang ang bumabiyahe po doon mga guys. So to be honest guys, this is my second time around na dumaan dito sa kalsadang ito, which is part of the Ala Valley Road going all the way to Cotabato City yan mga guys. Kasi nga dati nung bago pa ako sa YBL 2023, binago po kasi yung scheduling ng bus na dadaan from Isulan going to Surala and Coronadal. Bale on peak hours lang po, tiga-apat lang na bus mga guys. So ngayon binago naman ulit, every hour na po ang dispatchada guys, pero ang control point is sa Surala Terminal. So sa mga pasahero na mula Coronadal or Marbel, much better po na sumakay kayo ng bus going to Surala, and then doon mismo sa Surala guys, may nagpark na po doon na YBL bus going to Santo Niño and Isulan. So kaya ganun ang control point ng YBL sa ngayon mga guys. Kasi nga sa totoo lang, kung makikita nyo sa video, hindi gaano karami ang pasahero dito guys, from Surala going all the way to Isulan. Ang karamihan talaga ng pasahero dyan going on peak hours lang, yung papunta ng trabaho at pauwi galing ng trabaho or school. So bear with it na lang po mga guys. Kahit papano, kahit sa mga may hinang oras, hourly naman ang dispatchada ng yellow bus para maserbisyuhan po tayo dyan mula sa Surala going all the way to Santo Niño and going to Isulan mga guys. A bit of trivia na lang, no? Dati mga 90s or 80s pa yata, ang mga yellow bus na ginagamit dito guys, kung hindi maliliit na bus, yung jeepney. Yan yung hinahanap ko guys ng mga litrato, yung maliliit na bus nila at yung mga jeepney, Francisco Motors type at saka yung Isuzu na box type na jeep. So nagpost na ako ng Isuzu box type na jeep, and then may na-share po ako doon sa kay Mr. Danny Pagtulunan, kasi konduktor po siya dati ng isa sa mga jeepney ng Yellow Bus Line Incorporated. And nandito na po tayo sa munisipyo ng Santo Niño in South Cotabato. So shout out po sa mga madlang people dyan sa Santo Niño. Hopefully may followers tayo dyan mga guys, at papasok na rin po kami sa Santo Niño Public Terminal. Medyo nag-improve na guys, way back 2018 hindi pa ganyan ang hitsura. Nandyan pa rin yung building, in-improve na nila mga guys. So yun po, ingat po palagi sa inyong mga biyahe mga taga Santo Niño, o kung ano mang ginagawa ninyo dyan sa ngayon mga guys. Madali lang po yung interval namin dyan guys, nagbayad lang kami ng terminal fee, tapos mga around 5 minutes lang kasi may jumingle na pasahero, and then layas na po kami. Kasi nga hindi kasi pag hindi kasi peak hours mga guys, nako napakatumal ng pasahero dito.
Kung peak hours naman, abultuhan talaga ang pasahero dito kasi papunta sila ng Surala or Coronadal or Isulan. Vice versa na po yan mga guys. At palabas na po kami sa terminal and pabalik na naman po tayo sa Ala Valley Road. So yan, makikita ninyo ang round ball or rotunda ng Santo Niño. Ayan po yung alternative junction to Bagumbayan in Sultan Kudarat. So kung familiar po kayo sa Bagumbayan guys, yan din po yung isa sa mga bayan papunta ng, if not mistaken, Senator Ninoy Aquino and Libak. O daw shout out be, ano ba ana? Kaway lang, o di ba? Lantawan nyo na ya. Nagabaya gali ka mo, Baya Santo Niño? Pwede. So shout out po sa bus driver and conductor ng Yellow Bus Line A4039. So isa na naman po sa mga significant na number, 403. Yan din po kasi yung birthday ng isa sa mga anak ng may-ari, the late Richie Yap, or mas kilala sa tawag na Manoy Richie. So yun guys, kasalubong nga pala natin sila from Isulan, yung bus na yun, kasi obligado po yun i-checking ng ating inspektor. So kung makikita nyo guys puro takbo lang ito. Kung meron man bumaba doon sa Barangay Panay, which is parte pa rin siya ng Santo Niño in South Cotabato. So ito nga po pala yung last municipality ng South Cotabato, and then the next province po is Sultan Kudarat na po siya mga guys. Balik na naman tayo sa Sultan Kudarat. Hindi ko nga pala na video sa left side guys. Sa left side kung may makikita kayong malaking riprap dyan, yan po yung Ala River. So yan po yung nagsusupply ng tubig sa mga rice fields dito. Isa po ito sa, hindi naman sa pinagmamayabang mga guys, ang rice bowl ng Suksargen, which is Surala, Norala, and Santo Niño. Talagang bread and butter nila dito guys ang pagsasaka ng palay. So malaking bagay guys na support local tayo, lalo na sa mga farmers natin, mga rice farmers natin. Kasi sa totoo lang, real talk marami na pong na-discourage na mga rice farmers sa buong Pilipinas dahil yun nga, hindi masyado fair ang pricing ng palay, and then hindi naman bumababa yung cost ng pag-aalaga ng palay, fertilizer, pesticide, tapos yung traktora pa, and then magle-labor ka pa para mag-harvest ng palay, or kahit man di makina, tapos ida-dry out mo pa yung palay, and then yung gustong bilhin ng mga buyers medyo mababa sa presyo, ika nga. So yun, sana mag-persevere pa itong mga rice farmers natin dito sa South Cotabato, kasi isa ito sa mga source ng ating pagkain, which is rice mga guys. And isa pang trivia guys, if nakikita niyo yung Husky, yung biyaheng Cotabato to General Santos mga guys, dito dati yung daanan nila, kaso yun nga, na-experience din nila yung madalang masyado ang pasahero dito sa bandang Santo Niño and Isulan, going all the way to Surala. So lumipat sila, doon na sila sa Tantangan and Takurong dumaan mga guys, kasi may mga potential passengers ika nga doon. And hindi po katagalan guys, malapit na po tayo doon sa junction na tinatawag na Barangay Kulambog. Ayan na po, natatanaw na po natin yung junction. To your right guys, papunta po yan ng Norala in South Cotabato. And then magandang improvement dito guys sa Barangay Kulambog. Talagang pinirmi na itong checkpoint na ito mga guys, same as doon sa may boundary ng Tacorong City and Presquirino. Doon sa may boundary ng between Buluan and Presquirino, sa Tantangan and Tacorong.
I think project po yan ni Dato Pax Mangunda Dato, yung governor ngayon ng Sultan Kudarat. So yan, safety features po yan ng province nila mga guys, para to ensure na hindi lang disiplina sa kalsada guys, yung ma-roll out natin yung mga masasamang tao or terrorist na may masamang balak na maghasik ng lagim sa province ng Sultan Kudarat. So kudos po kay Dato Pax Mangunda Dato, yung governor ng Sultan Kudarat mga guys. Technically guys, nandito na po tayo sa bayan ng Isulan in Sultan Kudarat. So shout out po sa taga Barangay Kulambog. Ingat po palagi sa inyong mga biyahe or kung ano mang ginagawa nyo sa ngayon mga guys. Hopefully guys, sa next vlog in the coming months, ma-videoan natin yung biyahe natin from Tacurong City going all the way to Cotabato City via Husky Tours. Sasakay po tayo dyan soon mga guys, pero ang plano ko niyan that would be after election na. Mayroon pa kasi tayong ibang places na ipifeature natin na mas malapit mula sa aking location dito sa Davao City, kasi Davao based po talaga ako mga guys, and then I really have many plans para at least kahit papano makakover po tayo sa almost all areas in Mindanao kung saan may bus po mga guys. So antay-antay lang po kayo ha. O nga pala guys, naghahanap pa rin po kami ng mga lumang picture ng Yellow Bus Line, Holiday Bus, South Cotabato Bus Line, Transway, Husky or any bus sa South Cotabato or Suksargen for that matter. Submit lang po kayo sa akin through Messenger, and magbibigay po tayo ng reward per photo mga guys. 100 pesos na po per photo ang ating reward, para at least mainggan nyo naman po kayo. Uy, may nagpapa-shoutout mga guys. Tingnan nyo dito sa video na to. Shoutout sa Kanding, kay basing may mong kalderita. Uy, sa may mga alaga dyan mga guys, paki-cordon po or i-tether po ninyo inyong mga animals, mga alagang hayop po ninyo, para hindi po mag-jaywalking sa daan, kasi kung makikita ninyo 5 or 6 lanes na po ito, and then pag humarurot talaga yung sasakyan tapos makita yung mga ganyan biglang magtawid, nako, aksidente po ang mangyari niyan mga guys. Nandito na po pala tayo sa Barangay Calawag 1 sa Isulan, Sultan Kudarat. Diyan din po yung Municipal Hall ng Isulan. So shout out po sa ating mga followers dyan sa Isulan mga guys. And nandito na po tayo sa Barangay Calawag 2. And papasok na po tayo sa Yellow Bus Terminal and Garage sa Isulan, Sultan Kudarat. And that concludes our vlog guys, from Coronadal going all the way to Isulan via Santo Niño on board dalawang Yellow Bus. Ingat po palagi sa ating mga biyahe, and thank you for watching.